Nabulaga tayo at nasalanta ng hindi natin inaakalang phenomenon na nagdulot ng maraming casualty. At nagpapatuloy pa rin ito hanggang sa mga oras na ito, ang panganib ng perpetual eclipse. Ano ang nangyari noong Oktubre 26, 1995? Sa hindi may paliwanag na dahilan, nabuhay ang araw at buwan ng magka-total solar eclipse. Hindi nagtapos ang solar eclipse. Nagdulot ito ng maraming casualty. Kabilang sa mga ito ay ang mga tao sa labas. Mangyari ito. Patuloy na umiikot ang eclipse sa buong mundo, kahalintulad ng pagsikat at paglubog ng araw. Ano ang maaaring mangyari sa katawan pag nabidad sa liwanag ng eclipse? Sa stage 1 exposure, pag nabidad ng tao sa loob ng 1 hanggang 2 minuto, makakaranas ito ng pagkahilo, pagkabulag, pagsusuka at pagkalabnos ng balat. Sa stage 2 exposure, pag nabidad ang tao sa loob ng 2 minuto hanggang 4 na minuto, ay makakaranas ito ng pamamaga ng buong katawan, pagkalusaw ng katawan, pagwawala at pangingisay. Sa stage 3 exposure, pag nabidad ang tao sa eclipse mula 4 na minuto pataas, ay makakaranas ito ng tuluyang pagkalusaw at didikit ang katawan nito sa lupa o anumang lugar na kinabagsakan nito. Ngunit buhay pa ang biktima pero nagwawala. Nagiging normal ang isipan nila at nakakasalita pa pag lubog ng eclipse. Ngunit di nababalik sa normal ang kanilang mga katawan. Mga taghahanda sa eclipse. Magtago sa bahay o establishmento tuwing may eclipse. Takpan ang mga bintana ng makapal na plywood. Takpan rin ang mga siwang sa bahay. Huwag lumabas, hindi ka mapoprotektahan ng payong laban sa eclipse. Huwag iligtas o hawakan ang mga biktima sa labas kahit humihingi ito ng saklol. Mapatao man ito o hayop. Dahil maaaring dumikit ang iyong laman sa kanila at di na matanggal sa pagkakadikit. Tandaang mabuti, hindi ka na maaaring sagipin kung ikaw ay nakadikit na sa mga biktima ng stage 2 at stage 3 exposure ng eclipse. Ang paalaalang ito ay